ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Inabutan ni Max ang kanyang magulang na nagtatalo hinggil nga kay Samantha. Kaya tinanong nitong si Osabel nang dumating itong si Max kung alam niya ba kung nasaan si Sam dahil anong oras na ay hindi pa rin ito umuwi at hindi pa rin niya ito makontak. Kaya sinisisi tuloy ni Osabel itong si Ricardo dahil masyado umanong masakit magsalita ang kanyang ama. Marahil ay nagpakalayo-layo ang kanilang anak na si Sam, ngunit nag-aalala siya at hindi maganda ang kanyang kutob, lalo na hindi ito nagpaparamdam at hindi rin matawagan. Kaya si Ricardo na ang gumawa ng paraan. Sinubukan niyang tawagan ang cellphone ni Samantha, subalit hindi niya ito makontak. Nag-aalala tuloy si Ricardo at hindi niya maiwasan ang mag-isip na baka may nangyaring masama sa dalaga. Kaya agad ngang pumunta si Ricardo sa NCIA para suriin kung naroon ba itong si Samantha. Ngunit nang masalubong nga ni Ricardo itong si Seb, ay agad nga itong nagtanong kung ano ang ginagawa ni Ricardo doon. Tinanong ni Ricardo si Seb kung naririyan pa ba itong si Samantha. Ngunit anya pa nitong si Seb na kaninang umaga pa ito umalis matapos ang kanyang pakikipag-usap sa civil defense. Kaya naman nagtatanong si Seb kung kumusta si Sam. Wala ba ito sa kanila? Kaya naman sinabi na ni Ricardo na kanina pa ito wala. Kanina pa rin nila tinatawagan ngunit hindi makontak ang cellphone nito. Nag-aalala na ang kanyang inang si Osabel. Kaya naman agad ngang umalis itong si Ricardo at dito niya naisip na puntahan itong si Mariano mismo sa kanilang tahanan. Lumusob siya doon kahit alam niyang delikado at pwede siyang itumba ng mga tauhan nitong si Mariano. Dito niya sinabi kay Ricardo na ano ang masamang hangin para pumunta itong si Ricardo sa kanyang mansyon. Kaya naman sinabi na nga nitong si Ricardo ang kanyang pakay dito kay Mariano. Tinanong niya kung alam ba dito kung saan si Samantha o baka may ginawa silang masama sa kanyang anak. Napatawa na lamang itong si Mariano at sinabing namimintang ba si Ricardo. Hindi porket magkasamaan sila ng loob ay gagalawin na ni Mariano si Samantha. Hindi umano ganoon mag-isip ng isang mabuting kaibigan na pinabayaan na ng kanyang dating kaibigan. Ito ang paliwanag ni Mariano. Kaya naman sinabi nitong si Mariano na baka naaaliw lang sa ibang bagay kung kaya't nakalimutang mag-update sa kanyang mga magulang. Bakit hindi na lamang daw umano nito hintayin hanggang umaga? Uuwi ito kung kinakailangan. Kaya tinutukan ng baril ni Ricardo si Mariano at sinabing oras na may kinalaman itong mga Zafra. Hindi siya magdadalawang isip na pakilusin ang kanyang lahat ng mga nalalaman upang mahuli ang mga kriminal na mga Zafra. Hindi man nagustuhan ni Mariano ang mga binanggit ni Ricardo, hinayaan niya na lang itong palipasin, lalo pa na nasa loob pa itong si Victor. Plano na rin nila itong itaka sa kulungan, kaya sa pagkakataong ito ay bumalik itong si Ricardo sa kanila na mabigat ang kalooban at matindi ang pag-aalala. Habang itong si Samantha ay matinding pakikipagbakbakan ang kanyang nagawa sa mga tauhan ng mga Zafra, lalong-lalo na sa anak ni Mariano, si Lucas. Hindi na pinalampas pa ni Lucas ang umaga at talagang tinambangan nila itong si Samantha. Dahil hindi nakapaghanda si Samantha ay dito nga siya napilitang umatras. May tama na ngayon itong si Samantha. Mabuti na lamang at dumaan itong si Gabo. Nakita niya na nakikipagbakbakan ng dalaga. May tama sa dibdib, kaya naman nawalan ito ng malay. Iniligtas ni Gabo itong si Samantha at dinala niya sa bahay nito sa ginintuang lupa. Ikinagulat ng kanyang mga nasasakupan doon ang pagdala ni Gabo kay Sam. Ito umano ang babae
na nakita niyang nakikipagbarilan sa mga sindikato. Naawa siya at tinulungan niya. Hindi niya rin kayang iwanan ito ng walang malay, kaya dito niya dinala upang pansamantalang magpagaling. Kaya naman kapag oras na gumaling ito ay siguradong uuwi ito sa kanila. Kaya naman nag-aalala man itong si Rudy ay hindi niya na rin ito pinansin pat ipinagwal sa walang bahala niya na lamang ito. Samantalang hindi naman ngayon matigil-tigil ang titig ni Gabo dito kay Samantha at nakuha niya pa nga itong halikan paulit-ulit sa noo na para bang isang bata na ayaw na ngang mawala ang kanyang laruan. Kaya naman bigla ngang nagising itong si Samantha. Nasampal niya ng matindi itong si Gabo. Sinabi nga nitong si Samantha na saan siya at ano ang ginagawa niya rito. Ipinaliwanag ni Gabo na magpasalamat ito at nailigtas siya dahil kung nagkataon, siguradong paglalamayan na siya nito kinabukasan. Nilusob umano siya ng mga kalalakihan. Alam niya ang mga sindikato ito, kaya tinanong ni Gabo kung kilala niya ba. Kaya dito na inamin ni Sam na mga sakop umano iyon ng mga Zafra. Naghihigante dahil nakakulong pa rin ang kapatid ni Lucas na itong si Victor. At dito rin nabalitaan ni Samantha na tinambangan ito si Mr. Chan at patay na ito. Nagulat itong si Gabo. Kaya naman tinanong ni Samantha kung saan niya dinala ang mga ginto. Ngunit dito na nga tumanggi si Gabo na makipag-usap kay Samantha. Wala siyang alam sa sinasabi nito. Kaya naman agad nga munang pumunta ng kusina si Gabo at nagpalamig dahil iniiwasan niya rin ang mga katanungan ni Samantha dito sa kanya. Ngunit sinundan pa rin siya ni Samantha at tinanong ng paulit-ulit kung ano nga ba talaga at sino siya. Bakit siya pasulpot-sulpot bigla sa lahat ng misyon at sa lahat na delikado na pagkakataon.